dito na naman ako sa Rizalian, no? Grabe itong Rizalian, mga kapatid. Kung malaman lang natin ang pinangaral ng siktang ito, grabe, no? Napakagrabe. So, noong 1936, pero ang grupo na Rizalian ay nagsimula sa 1920s. Ngunit, opisyal na silang na plano na Rizalian noong 1936. At sa pamagitan ni Luis Fabricar. Si Luis Fabricar ay membro sa Aglipayans, no? At siya ay umalis at nagtayo siya ng kanyang grupo noong 1936, December 25. Opisyal niyang itinayo. Now, ang paniniwala ng Rizalian, sinasabi dito, the Rizalists believe in the divinity of Jose Rizal. Grabe. Naniniwala sila na Diyos si Dr. Jose Rizal. Ang tinanong ko, yung may-ari sa isang tindahan. Kasi naglagay siya ng bulaklak at kandila sa remolto ni Dr. Jose Rizal. At sinasabi ko, bakit? Yung tanong na, pagkapatid ba? Bakit ginawa mo yan si Sir? Or ano ba ang paniniwala ninyo patungkol ni Dr. Jose Rizal? Ang sabi niya, siya ay Panginoon. Siya ay Diyos. Siya ang... At sinasabi niya, si Dr. Jose Rizal ang sinaniban o pumasok sa kanya ang ating mahal na Panginoong Hesus. At mayroon din mga member nila nagsabi na si Dr. Jose Rizal ang Holy Spirit, ikalawang anak ng Diyos. Grabe. Yan ang Rizalian, no? Yan ang paniniwala nila. At paano maging Diyos si Dr. Jose Rizal? Na malinaw mga ipinayag dito sa banal na kasulatan sa Numeros 23:19 na ang Diyos ay hindi tao. Tulad ng Mormon sa Rizalian. Kasi ang Mormons, mga kapatid, bago ko pang natalakayan, mga ilang araw pa, ang ipinangaral ng Mormons, ang Diyos Ama ay galing sa tao. Ang Panginoong Hesus ay tao rin na na-elevate bilang God. Yung tinatawag nilang exaltation of humans. So, magkasing tulad ang pananampalataya ng Mormons at saka Rizalian. Ngunit ibang tao lang. So, sa Rizalian, si Dr. Jose Rizal ay kanilang Diyos, pero kinilala nilang Diyos. Pero paano yan maging totoo? Paganism, no? Yan ang sinasabi na Diyos-Diyosan. Now, hindi mangyari na ang tao ay maging Diyos kasi ang Diyos ay hindi tao. Walang simulan at walang hangganan. Ating basahin mga kapatid, ang Numeros 23:19. Ang Diyos dili tao. Busa dili siya mamakak. Dili siya anak sa tao. Busa dili mausap ang iyang una-una. Bisan unsa iyang isaan, buhaton niya. Musulti siya o mahimo kini. Ang Diyos dili tao. At ito rin ang batayan sa Iglesia ni Felix Manalo na pinangalanan niyang Iglesia ni Cristo na ang Panginoong Hesus ay hindi Diyos kasi ang Panginoong Hesus ay tao, mayroong katawan, ang Diyos Espiritu man, sabi nila. Ito rin ang batayan. So si Dr. Jose Rizal, hindi siya maging Diyos kasi tao siya. Mayroon siyang tagapaglikha, mayroon siyang hangganan, mayroon siyang simulan. Ngunit ang Diyos ay walang simulan at walang hangganan. At ibasahin mga kapatid ang Salmo 92 na ang Diyos ay walang simulan at walang hangganan. Ito ang sinabi. Sa wala mo pabuhata ang kabukiran o sa wala pa nimo himua ang kalibutan, Diyos ka na. Walay sinugdan o walay katapusan. Malinaw. So paano maging Diyos si Dr. Jose Rizal? Pilipino lang, kilalanin natin Diyos. Anong nangyari sa mga grabe ang demonyo? Napakasama ang demonyo. Kasi kung walang demonyo mga kapatid, walang maglilin lang ng tao upang siya maniniwala kahit mali. Pero ang tanong pa, nandyan ba sa sanlibutan ang Diablo?
Ating basahin mga kapatid ang Ebanghelyo ni San Lucas sa chapter 10 verse 18. Upang malaman nato na ang diablo ay nilaglag sa ating Panginoong Diyos dito sa lupa. Ito ang sinabi. Si Jesus dito ba kanila, nakita ko si Satanas na nahulog ingong kilat gikan sa langit. Malinaw na inilaglag o nalaglag din mula sa kaharian ng Diyos. At saan sila? Nandito ngayon sa lupa. Ating basahin mga kapatid ang pahayag 12:9. Upang maintindihan natin na ang diablo ay nandito sa atin dito sa lupa. Ating basahin ha? Pahayag 12:9. Gitambog ang dakong dragon o ang karaang bitin nga ginganlagyawa o Satanas na mo'y naglimbong sa tibuok kalibutan. Gitambog siya uban sa tanang mga anghel niya ngadto sa yuta. Yan ang dahilan mga kapatid bakit maraming mga katao na umusig sa simbang Katoliko sa itinayo ng Panginoon Diyos kasi sila ay nalinlang ng diablo na ngayon ay nasa lupa. Yan, no? So, ang tao ay hindi maging Diyos. Ibig sabihin, ang Rizalian ay nalinlang lang ng diablo upang maniniwala sila na si Dr. Jose Rizal ay Diyos. Kasi napakalinaw na ang Diyos ay hindi tao. Ang Diyos ay walang simulan at walang hangganan. So, baloktot ang pinangalan ng Rizalian na si Dr. Jose Rizal ay Diyos. Ang malinaw na si Dr. Jose Rizal ay ginawa nilang Diyos-Diyosan. Yan, no? So, sinasabi nila na, okay, ito ba? Sinasabi nila na si Dr. Jose Rizal ang ikalawang anak ng Diyos. They believe that Rizal was the second son of God. Paano mangyari? Tayo na baptismo sa simbahan na tinayo ng Panginoong Hesus, tayo ay nagiging o kinilala ng Diyos na kanyang mga anak. Ngunit, hindi niya literal na anak, kundi dahil sa ating pananampalataya sa Diyos, tayo ay kinilala niya bilang mga anak. Yan ang ating babasahin sa Juan 1:11. So, maling-mali, no? Ang sinasabi ng Rizalian na si Dr. Jose Rizal ang ikalawang anak ng Diyos. Grabe. Kasi sinasabi nila na ang Holy Spirit ang nag-reincarnate kay Dr. Jose Rizal. Grabe, no? 11, sa talata 1 ng Juan, ito ang sinasabi. Ngani siya sa iyang kaugalimong katawan apan wala silang mudawat kaniya. Sa 12, Ginoon may midawat o nito o kaniya. Busa sila giyatagan niya sa katungod na mahimong mga anak sa Diyos. So, ang mayroong karapatan na mag-claim na mga anak ng Diyos ay walang iba kundi tayo mga Katoliko. Kasi sa pamagitan ng bautismo natin sa itinayo, sa simbahan na itinayo ng Panginoong Diyos, tayo ay kinilala ng Diyos na kanyang mga anak. Pero ang Rizalian, paano sila makilala bilang mga anak ng Diyos? O si Dr. Jose Rizal, paano siya maging si Dr. Jose Rizal ay isang Katoliko, no? Namatay siya isang Katoliko. So, ang question sa para dyan, paano maging ikalawang anak si Dr. Jose Rizal? Na siya ay tao ng Pilipino. Hindi naman mangyari na ang Panginoong Hesus o ang Holy Spirit ay mag-reincarnate. Hindi. O ang Holy Spirit ay magkatawang tao, hindi. Walang ipinangaral ang Panginoong Diyos niya. Ang Panginoong Diyos ay hindi din mag-reincarnate. Hindi rin yan. So, mali-mali, no? Ang ipinangaral ng Rizalian. So, ito pa. Okay. So, ang Panginoong Hesus ay ang nag-iisang anak ng Diyos, so walang ikalawa. Grabe, ikalawa. At ibig sabihin mga kapatid, ha? Ang San Juan 1:18 at saka
at saka 3:16. Na ang Panginoon Sos ay the only begotten Son of God the Father. At yung Messiah na, 1:18. Wala pa yung tao nga nakakita sa Diyos, ang bugtong anak nga Diyos na pinangga kayo sa mamoy nagpaila kaniya. Sino ang nag-isang anak ng Diyos? Ang Panginoon Hesus, ang bugtong anak. So paano mayroong ikalawa? Ito ba, sa San Juan 3:16, ito ang sinabi, kay giguma pag-ayo sa Diyos ang kalibutan, o tungod inigyatan niya ang iyang bugtong anak. Napakalinaw. The only begotten Son of God the Father, Jesus Christ. Paano maging ikalawang anak ng Diyos si Dr. Jose Rizal? Kung masasabi sila ikalawang anak sa kanyang ina, baka totoo yan. Pero ikalawang anak ng Diyos, grabe. That is so kabaluktutan. So si Dr. Jose Rizal, mga kapatid, ay hindi maaaring maging Diyos kasi siya ay tao lang. No? Napakalinaw yan. Ang Panginoon Diyos ay nag-isang anak ng Diyos. Yan, no? So, ito pa ay pinangaral ng Isalian upang ako mga kapatid, pinaghirapan ko ang magbasa sa 37 ng mga malalaking sikta na kinilala karon sa buong mundo. At saka kahit hindi malaki, yung naitayo sa Pilipinas, sinalakay ko rin, no? Binasa ko ang kanilang pagiging bakit nandiyan sila, sinong nagtayo, kailan itinayo, no? Anong ipinangaral. So ito pa ang sinasabi sa Rizalian ni Luis Pablicar. They claim that the only key to salvation is by joining their group. Grabe, no? Na ang nag-isang batayan, susi ng kaligtasan ay yung sa pamagitan ng pag-anib sa kanilang grupo. So paano yan mangyari? Grabe, no? Grabe ang Diablo, no? Grabe ang Diablo. Kaya mga kapatid, tayo ay palaging magsamba tuwing linggo. Kasi ang kapangyarihan ng demonyo ay hindi kaya sa isang tao. Maging kaya lang ng tao ang kapangyarihan ng Diablo kung siya ay palaging nananalig sa Diyos. Magsamba tuwing linggo at magrosaryo bawat araw. Yan mga kapatid. Ang Diablo ay kung makakita sa atin na palaging nagsamba, palaging nagrosaryo, sa tingin ng Diablo, bumba tayo. Kaya kung makikita, mayroong Diablo sa ating dadaanan, lupad dito na. Imagine, nasa ating katawan, nasa ating buhay ang ating Panginoon Hesus. Tuwing tayo ay mag-communion, hindi yan, matakot ang Diablo niya. Ang mamamiri ay laging gumagabay sa atin, hindi, matakot ang Diablo niya. Kasi yan ang ipinangalan ng simbahan, ang dalawang big weapons, how to counter evil. Yung magsamba tuwing linggo, kumain palagi sa katawan ng Panginoon Hesus, at saka magdosaryo. Yan ang dalawang big weapon upang ang tao, tayo matunay na Christian, ay hindi madaig sa masamang espiritu. Masamba, no? So, ang ipinangaral nila ay maliligtas lang ang tao sa pamagitan ng kanilang grupo. Kung sa binugoy pa, tuyo. Kasi ang Panginoon Diyos ay the only way na makakapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Wala ng iba. At ang Panginoon Diyos ay mayroong itinayong iglesia na kanyang itinuri, na kanyang katawan, na walang iba kundi ang iglesia katolika. So paano maging makayang sa kaligtasan ang itinayo noong 1936 ng isang Pinoy na si Luis Pablicar? Now, ating mensahe mga kapatid, ang isinulat ni San Marcos sa kanyang Ebanghelyo sa chapter 16 verse 15 hanggang 16 upang malaman natin na wala ng iba pang grupo
na ating papasukan o aaniban upang tayo ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi yan ang pinangaral din sa simbahan at na ating mababasa sa CCC 846 na the only way to enter heaven is to be member of the church founded by our Lord Jesus Christ. At basahin ang CCC 846 ha. Ito ang sinabi. How are we to understand this affirmation often repeated by the church fathers? If formulated positively, it means that all salvation comes from Christ, the head, through the church, which is His body. Napakalinaw. Nakaligtasan ay nanggaling sa ating Panginoong Hesus sa pamagitan ng Kanyang itinayo na simbahan kung saan ito ay Kanyang katawan. Yan mga kapatid. So paano tayo makakaasa sa Rizal yan? Na itinayo lang ng Pinoy noong 1936, 1,936 years from the birth of our Lord Jesus Christ, bago pa sila lumitaw, sumulpot. Paano tayo makapaniwala? Paano natin sila mapaniwalaan? Grabe, no? So, ating basahin mga kapatid, ha? San Marcos 16:16. Mingon sa kanila, paglakaw kamo sa tibok kalibutan, o isang niyaw kinimayong balita ngadto sa tanang mga tao, ang mutuo o magpabautismo o magpabunyag maluwas, apan ang dili mutuo o silutan. So, paano tayo maniniwala sa lisalya? Na sinasabi naman ng ating Panginoon Sos na ang maniniwala sa Ebanghelyo na kanyang ipinangaral at magpabautismo sa kanyang iglesia na itinayo ay maliligtas. Ngunit ang ayaw ay parusahan. So, grabe Rizal yan. No? Si Dr. Jose Rizal, gaguol dito ron, nahilak dito ron sa umasa to siya ron. Wingon nyo to siya, hindi mo naman kong Diyos, hindi mo na Pilipino, hinoon. Sus, soko gito siya, or naguol ba? Nakating sa'yo, ha? Rinaldo Islamot Jr., no? Mayong gabi, Brad Chris, nagnanggayong protestante na puro nagdala sa ngalan ni Kristo o puro sabiangko na sila ang gitokon ni Kristo. Yes, bro, no? Mangangkon gina sila, no? Mangangkon gina sila, bro, kaya haro makadali silang tao. Kaya kung hindi sila magsasabi na sila ang itinayo ng Panginoong Sos, wala silang maakit. Wala silang maakit. So, paano sila makakubra ng 10%? O paano lumaki ang kanilang monthly sa pamagitan ng 10% kung wala silang maakit na maraming mga membro na galing sa simbang Katoliko? Kasi mga kapatid, sa hindi pa masyadong familiar, ang lahat ng mga membro ng mga sikta ay galing lang sa isang iglesia na wala iba kundi ang Iglesia Katolika. Galing lang sa simbang Katoliko. Kasi ipinayag na iyan ng Diyos, ng Panginoong Hesus sa pamagitan ni San Pablo. At ibasahin ng Roma 16:17. Ibasahin ha? Na galing lang sa itinayo ng Panginoong Hesus ang lahat ng membro ng mga sikta. At doon sila sa Katoliko mangunguha ng membro kasi upang laglag sa impyerno. Yan ang number 1. Ikalawa, kasi siguro ang 10% sa kung makaakit sila ng mga Katoliko kasi mga Katoliko ay masipag maghanap ng trabaho. Kung magpunta sila sa mga akta ni Tribo Badjao, doon sila mangaral. Paano sila makahingi ng 10% na wala magpira yun? So dito sila sa Katoliko. Pero ang number 1, dahil sila ay instrumento ng Diablo. At ito sa'yo mga kapatid, ha? Na hinati-hati nila ang sangkatauhan ng Diyos na wala iba kundi ang Iglesia Katolika. Roma 16:17. Ang yun ko kamo mga igsoon na magbantay o maglikay kamo ni atong mga tao nga mubahin-bahin kaninyo. Kinsa man sinabihan na hangyoon ko kamo mga igsoon. So ang wala iba kundi ang iglesia na itinayo ng Panginoon Hesus na magbantay sa mga tao nga mubahin-bahin kaninyo o musangop sa inyong pagtuo.
o musumpat sa pagtulunan nga nadawat ninyo. Ang tanong, anong reliyon ngayon sa buong mundo ang hinati-hati? Anong reliyon ngayon sa buong mundo na inuusig ang kanyang pananampalataya? Ang paniniwala? Anong reliyon ngayon na sinuway ang kanyang ipinangaral? Wala iba kundi ang Iglesia na itinayo ng Panginoon Hesus na nakilala bilang Catholic Church. So, sa sinasabi rin dito, malinaw na fake ang mga sikta kasi sila ang naghati-hati sa katawan ng Diyos. So, malinaw, no? So ang dahilan sa mga sikta dahil bakit sila umaakit ng mga Katoliko ay dahil sila ay instrumento ng Diablo. Kalawa, dahil ang nais nila ay magkapira lang. So, hindi sila ang tunay na simbahan na tinayo ng Panginoon Hesus. Ang dahilan lang bakit sila gumagamit sa pangalan ng Panginoon Hesus o bakit ginagamit nila ang pangalan ng Panginoon Hesus upang sila ay makaakit ng membro. Malin lang nila, manisip nila. So yan bro, no? Yan ang nangyari ngayon na puro lang angkon na gituko ni Lord Jesus aron makakuha og membro. Kasi kung yun ba yung master ka mag-usig sa simbang Katoliko, madali ka lang makaakit ng membro. At dahil dumabi ang inyong membro, lumaki din ang 10% pastor. Kasi yan lang. No? Pero ang pinakamasakit, yung malaglag sa impyerno, yan ang nais nila kasi sila ay instrumento ng Diablo. Imagine, simbahan ay tinayo ng Panginoon Hesus o usigin ng isang tao. Sino sila? So yan, no? So, balik tayo sa Lisalya, no? So, ang Lisalyan, mali-mali ang kanilang sinasabi na ang kaligtasan ay makamtan lamang sa pamagitan ng pag-anib sa kanilang grupo. Grabe, no? So, kawawa ang kanilang membro, ang naging membro nila. Ito pa, the Iglesia ng watawag ng Lay Believers or Lisalyan, ha? Believes that Jose Rizal is still alive and living in Mount Makiling. Yan ang kanilang ipinangaral. I'm sorry. Mount Makiling. Naniniwala sila na si Dr. Jose Rizal ay still alive. Sino yung binaril? Firing squad. Pero ang sagot nila, yes, siya yun. Ngunit, ang Panginoon Hesus ay nag-reincarnate at pumasok sa kanyang katawan. Yan ang sagot nila. Pero totoo ba? Ang sagot, hindi. Walang sinumang tao na mabuhay muli maliban sa ating Panginoon Hesus. Pero pagdating sa general judgment, lahat ng tao ay bumalik sa kanilang katawan. Atin basahin, ha? So sa general judgment, mga kapatid, ang lahat ng tao from the beginning ay mabuhay muli, bumalik sa kanilang katawan. So ang tanong, mapuno ng kalimutan na bro, mabuhay sila. Binuulay, may baluan na bro. Ating basahin, ha? San Juan 5, 37 hanggang 39. Okay, tawag na sa general judgment ang lahat ng tao ay mabuhay muli. 37 hanggang 29 pala, no? Hindi. Kanta. Sa 28, ayaw ka mo kay mulong niini, kay buabot ang panahon nga makadungog sa iyang tingog ang tanang mga patay na anaa sa mga lubnganan. So, from the beginning, simula ni Adan, no? Sa ating mahal na ginikanan, unang magulang, ug manggula sila sa ilang lubong, kadtong maayo binuhatan, mabanhaw ug mabuhi, ug kadtong daotang binuhatan,
mabanhaw apan silutan. So, mag-divert ako ng konti kasi pumasok kasi dahil dyan, pumasok sa ating kaisipan na paano na yung na-impierno bro, paano na yung nasa langit, yung sa purgatorio, ay silang lahat. After death, ang tao ay tatanggap ng hukom. Kung siya ay mabuti, sa langit siya. Kung siya ay masama, impierno siya. Kung ang kanyang sala ay konti lang, binyalsin, purgatorio siya. Sila. So, sa general judgment, silang lahat ay lumabas doon sa lugar kung saan sila. At matapos silang bumalik sa kanilang katawan, bumalik sila, kung naana sila sa langit, bumalik sila sa langit, kasama na ang kanyang katawan, hindi na kaluluwa. Kung nandyan sa impyerno, bumalik sa impyerno, pati na katawan. Ang nasa purgatorio, pero sa general judgment, wala ng purgatorio. Ang nasa purgatorio, papunta yan lahat sa langit. Kaya mga kapatid, after sa general judgment, ang mga tao na gumawa ng masama na nandyan sa impyerno, ay magdusa lalo magdusa kasi nandyan na siya sa kanyang katawan at ang niyang katawan ay bumati na kainit at yan ang sinasabi sa Ebanghelyo ni San Marcos sa San Mateo sa chapter 13 verse 42 at insahin na San Mateo 13:42 ito ang sinabi 42. Okay. O itambog sila ngadto sa horno nga nagdilaab. Diin maghilak sila o magkagot sa ilang ipon. Yan mga kapatid. Sa general judgment, pati na ang katawan ng tao mapunta sa impyerno. Kung nandyan siya sa impyerno, kaya magkagot siya sa iyang ipon. So yan, no? So, paano maging buhay until now si Dr. Lucy Rizal na siya ay isa lang tao at hindi pa nangyari ang general judgment. So maluktot no ang pinangaral ni Luis Fabrigar. Karon si Luis Fabrigar kung patay na siya, wala na. Nako, nakain niya ang pagmahal. Now, ito pa, no? So, okay. So, paano maging buhay? Pero nabanggit ko na yan, no? Na ang sabihin nila ay nag-internet. Pero hindi yan mangyari. Pero ating basahin mga kapatid, aking basahin ang Ecclesiastes 12:7 na tuwing tayo ay mamamatay, ang ating katawan ay bumalik sa lupa. At ang ating espiritu ay humarap ng bukod sa Diyos. Ating basahin ang Ecclesiastes 12:7. Unya mo pauli sa abog ang atong lawas o ang atong espiritu mo pauli sa Diyos nga mo'y naghatag niini kanato. Yung sinasabi bumalik sa Diyos, umuwi sa Diyos na siyang nagbigay sa atin o naglikha sa atin, ay hindi ibig sabihin na lahat ng tao na ito'y mamamatay ay makakapasok sa kanya ng Diyos. Ang ibig sabihin dito ay bumalik sa Diyos upang haharap ng hukom. Yan ang malinaw na ipinayag sa 2 Corinto 5:10 at ibasahin na tuwing tayo ay mamamatay, humarap tayo ng judgment. Ito ang sinasabi sa 2 Corinto 5:10. Kay kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo aron niyang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa anay kaniya, sumala sa iyang nabuhat, maayo o daw tandin sa kalibutan. So malinaw, no? So hindi mangyari na si Dr. Lucy Rizal ay buhay pa hanggang ngayon kasi siya ay tao lang. Mayroon siyang hangganan, mayroon siyang simulan at mayroong hangganan. Ito pa ang ipinangalan nila. Their priests are also allowed to marry after they have served the church for at least 5 years. Kung
yan ang kanilang pananampalataya. Sino ba tayo na mag-argue sa kanila? Pero kung sasabihin nila na iyan ay batay sa banal na kasulatan, ayan ay pag-mali-mali. Very wrong. Wrong na wrong. Kasi ang pinayag ng ating Panginoong Diyos na para sa mga tao na maglingkod sa Kanya na wala iba kundi ang mga pare ay hindi maaring mag-asawa. Ating basahin mga kapatid ang Ebanghelyo ni San Mateo na sinasabi ng ating Panginoong Isos sa chapter 19 verse 10 to 12. Ating basahin. Ito ang sinabi. Ang iyong matinunan mingon kaniya, kung mao kini ang may tabo tali sa bana o asawa, maayo pagdili na lang ninyo. Kasi kung iatras natin mga kapatid, naghiwalay ang mag-asawa. Sa 11, si Jesus bituwag, kini maong pagtulunan, dili alang sa tanan. So yung hindi mag-asawa, hindi para sa lahat. Kung dili alang lamang ni atong yatagan sa Diyos nini. So para lang yun sa mga tao na pinili ng Diyos at binigyan niya sa na hindi sa karapatan na maglingkod sa Kanya at hindi mag-asawa. Sa 12, kay may nagkalaylay mga katarungan na nung dili makaminyo ang ubang mga tao, may dili kayo makahimo pagminyo kay na tao makapunamdaan. Ang uban dili makaminyo kay gikaknangan sila sa mga tao, ug ang uban dili makaminyo tungod sa gingharian sa langit. Siya nga makahimo padawatan ni ining akong gitudlo. Malinaw. Na pare hanggang siya ay buhay pa, hindi maaring siya ay mag-asawa. Yan ay ipinangaral ng ating Panginoong Diyos. So mali-mali ang ipinangaral ng Lisarian na sinasabi nila batay sa kasulatan. Kasi ang batayan nila mga kapatid, itong sinasabi sa 1 Timoteo 3:2. Ito ang kanilang batayan. Ating basahin ha? Ito rin ang batayan sa mga Mormons at sa mga iba pang mga grupo na tinatawag din nilang pare ang kanilang mga pangulo at pinahintulutan nilang mag-asawa. 3:2. Ito ang batayan ha? At lilinawin natin. Ito ang sinasabi. Kinahanglan dili masaway ang pangulo sa iglesia o usaray iyang asawa. Maugdang siya magpugnanon sa kaugalingon o may gugmaon sa kalinaw. Kinahanglan mabiabihon siya sa mga dugodoong diha sa iyang balay o mantigong mutudlo. Kinahanglan dili masaway ang pangulo sa iglesia o usaray iyang asawa. Bakit ito sinasabi ni San Pablo? Ano ang dahilan? Ito ba ay contradiction sa sinasabi ng Panginoong Hesus na hindi mag-asawa ang mga tao na maglingkod sa Kanya? Maglingkod para sa kaharian ng Diyos? Ang sagot, hindi. There is no contradiction inside the Bible. So, kailangan lang natin intindihin. Kasi yan ang ipinayag ng Panginoong Hesus na ang banal na kasulatan ay ating intindihin. At wala nang iba ang makapagbigay sa atin ng tamang pag-intindi, kundi ang simbahan. Akin munang basahin ha. Yes. 25-26 ng Ebanghelyo ni San Lucas. Unya minula usa ka magtutulog sa balawon ug bisulay pagbitik kang Hesus nang mutana siya. Magtutulog unsay kinahanglan kung buhaton aron ako makadawat sa kinabuhi dayon. Si Hesus mitubag kaniya. Unsa may giingon sa kasulatan o giunsa manimo kini pagsabot. So kailangan basahin at intindihin ang banal na kasulatan. At upang ating maintindihan ang tamang ipinahiwatig ng Diyos, kailangan mo-refer tayo sa simbahan na Kanya itinayo sa pamagitan ng Kanya na walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. Kasi yan ay malinaw na ipinahiwatig sa pamagitan ni San Pablo sa Gawa 15:27. At ibasahin ha? Gawa 15:27. Musa among ipadala kaninyo si Judas ug si Silas na mo'y musaysay sa mga butang na among gisulat kaninyo. Malinaw. Na ang banal na kasulatan ay intindihin. Basahin natin intindihin. Now, ano ba ang ibig sabihin ni San Pablo sa sinasabi niya sa kanyang sulat para kay San Timoteo na kailangan isa lang ang asawa sa pangulo sa iglesia? Ang ibig sabihin niya mga kapatid, or dahilan bakit sinasabi niya ni San Pablo, kasi ang mga pare na naging sa Judaism religion na na-convert into Christian religion ay sila ang priority na
magdumala sa katilingban. Ang tanong, mayroon ba mga pare sa Maulio na na-convert into Christian? Ating basahin ang Gawa City size. Ito ang sinabi. I'm sorry, size city. Busa mi padayon pagkaila ang pulong sa Dios ang matinunan dito sa Jerusalem nag-anak o kadaghan o daghang kaayong mga pare nga nanoo. Itong mga pare ito ay pare sa Judaism. At dahil sila ay pare, mayroon na silang karanasan na mag-aluga ng katilingban, kaya sila ang priority sa simulan sa bago pa ang Christian religion na magdumala sa katilingban. At dahil sila ay may asawa, sinabihan sila ni San Pablo, kailangan isa lang ang asawa. Kasi sa Old Testament, maaaring mag-asawa ng isa, dalawa o tatlo. Yan ang sa Old Testament. Ang mga pare, pwede niya lang gawin yan. Ngunit, dahil sila ay na-convert into Christian at dahil sila ay may asawa na, sila sa dahilan, yan ang dahilan, bakit sinasabi ni San Pablo, kailangan isa lang ang asawa sa Pangulo sa Iglesia. Yan ang dahilan. Pero ito ay ginamit na batayan ng lisalyan upang sasabihin nila o dahilan ipinaral nila na after 5 years sa pagsiserve ng kanilang pare ay maaari ng mag-asawa. Saan yan sa Bible? After 5 years. So, baloktot, no? Kaya walang mga lisalyan na makipagdayalog sa plaza. Kahit saan, wala. Kasi napakadaling puksain ang kanilang mga maling aral. At ang lisalyan, mga kapatid, pagkanising yan. Kasi mayroon silang Diyos-Diyosan. Si Dr. Jose Rizal. So ito ba ang sinasabi nila, no? Ito pa rin ang grabe, no? Napakasama ni Luis Fabricar. Alongside the Bible, they also have the Sogong Kayumangi. Yung isinulat ni Dr. Jose Rizal, no? The second most important book for the sick. Rizal's two novels, Noli Me Tangere and El Filibusterismo, is considered by some as the sixth counterpart of the Bible of the Catholics by some elders. So, itinugbang nila sa Biblia ang mga isinulat ni Dr. Jose Rizal, yung Noli Me Tangere at saka El Filibusterismo. Paano maging salita ng Diyos yan? Na yan ay hindi patungkol sa reliyon. Pero grabe, no? Grabe ang mga Rizalian, grabe yung pagka-linlang nila, no? Grabe yun, no? So yan ay pinaral ng doktor ni sa Rizalian. So ang tanong, paano maging batayan patungkol sa kaligtasan ang mga isinulat ni Dr. Jose Rizal, yung Noli Me Tangere at saka El Filibusterismo na yan ay patungkol sa ng batas